Hey mga kadira, welcome to my 13th vlog. It's me again, your Ate Ajuma, Auntie Ajuma. And eto, mag-share lang ako ng mga some comments about sa nangyayari ngayon sa ating bansa. And my previous experience na rin and yung nararamdaman ko. So, alam niyo naman ang dami na talagang nangyayari sa paligid natin. At syempre, ang ating mahal na presidente parang champion sa hugas kamay Olympics. Yung iba naman, kahit kita na sa bahay, gamit at mukha ng level ng pagnanakaw, aba, nagbubulag-bulagan pa rin sa Senate hearing, sa House of Representatives. Tapos, para makaiwas sa issue, ididiin pa sa iba. Super classic, di ba? So, ako, syempre, as simpleng mamamayan, lang na immortal na kahit bagyo, pasok pa rin sa trabaho. Kaya, medyo naiinis talaga ako. Galit na galit ako sa nangyayari. Lalo na yung mga dinadaanan ko kapag malakas ang ulan, laging baha. Dito ba naman ako sa Maynila eh. So, napapatanong tuloy ako, may magagawa ba ang isang tulad natin? Wala, nood-nood lang sa TikTok, sa Reels, sa Facebook. Naghihintay ng himala, diba? Pero habang nagkukwento ako sa inyo ngayon, naalala ko yung dati kong karanasan, yung mabigat na mabigat, yung pagbibintangan ka sa kasalanang hindi mo naman ginawa. Kasi ikaw daw ang pinaka noon, panahon na yun. So, ang hirap noon. Medyo mahirap lang mag-move on. Lalo na kapag dinumihan yung pangalan mo nang wala namang basehan. Basta may maituro lang. Kaya nga, tinatanong ko sa security. Tanong ko lang sa sarili ko, kung nag-imbestiga ba talaga o basta may maturo lang na tao at yung naturo na yun ay ako. So parang ganun yung nangyayari ngayon sa mga Senate hearing na naghahanap ng ituturo. So ito na nga, i-share ko lang yung previews na napagdaanan ko sa previous job ko kasi yun nga, naituro ako, may kinuha raw, malaking halaga, mga mahal. Lahat ng nawawala sa akin itinuro. So, ang masakit pa during that time kasi, kaya hindi ko natanggap sa hospital yung tatay ko. Nag-aagaw buhay sa public hospital sa Las Piñas. Hindi ako on time makapag-abot kasi hinihintay ko pasahod ko para may maibigay. Hahatiin ko pa yun sa bill sa bahay, sa anak ko at sa gamot ni tatay. Minsan, hindi ko kayang magbigay ng pang-hospital. Kaya medyo napufrustrate ako na pagbubuntungan ko yung mga kamag-anak ko na bakit hindi kayo tumulong, ganun. Kasi bukod naman doon sa problema ko, sa personal na buhay ko, may mga utang din ako. Alam mo yon, yung lumalaban ka ng patas, pero pinagbibintangan ka pa, pinagkakaisahan ka sa malaking halaga. Yung presyo ng mga nawawala daw, pero na-compute ko, yung presyong nawawala that time is kaya na makabili ng motor, makapanimula, yung makapag-down sa bahay, basta makakabili ng mga magagandang gamit, makakapag-travel, yun, mga ganun. Alam nyo, dun sa malaking halaga na yun, madadala ko na yung tatay ko sa magandang ospital. Kaya iniisip ko noon, totoo ba nag-imbestiga yung mga security? Security ba talaga sila? O basta may maituro lang? Bakit ako? Ako daw kasi yung masama ugali. Ako kasi yung malupit na tao. Ako kasi yung wala lang silang choice, kaya ako. Kasi deserve ko yun. Naalala ko pa nga. Yung kahit maldita ako, kahit masama ugali ko. May isa akong katrabaho na bata siya. Kapag kunyari, kasabay ko siya mag-OT or gabi kami lumalabas kasi alam ko
masama kasi ugali ko. So, alam ko na wala siyang pera, kaya minsan nililibre ko siya ng lunch sa UP Town. Then, pag mag-out kami, pinapakain ko siya ng barbecue, ganun. So, hindi ko naman sinasabing tanawin yung utang na loob sa akin yun, pero sana maalala niyo yung sinasabi niyang masamang tao, kasi nagulat lang din kasi ako, nalaman ko na isa siya sa parang naiinis sa akin, pero hindi niya naisip yung mga ginastos ko panlilibre sa kanya. Diba? May mga tao talagang ganon. So, balik tayo sa topic, balik tayo sa balita. So, yung mga taong gumawa ng kalokohan o nagturo ng kung sino-sino, nasasabi ko lang, masusunog yung kaluluwa nila sa impyerno. Kasi, hindi ba nila alam na mas importante na malinis yung katauhan mo kaysa gumawa ng masama o maging ganyan dito sa lupa? Kasi yung katawan naman natin, alam mo yun, wala namang ano yun eh, walang sense. Kaya dapat, diba, pag nabubuhay tayo, piliin natin gumawa ng tama. So, sana kinukurot kayo ng konsensya nyo. Ako, ngayon, sa buhay ko, di naman ako naghahangad ng kahit ano. Gusto ko lang maayos na career, sapat na kita para sa pamilya ko, konting gala at higit sa lahat, peace of mind. Magkaroon ng mga mabubuting taong nakapaligid, tsaka may importante sa akin, green flag yung boss. Tapos, yun lang. Gusto ko direct ako sa boss reporting. Ayoko nang lait. Pero, ayoko na nang makikitid ang utak, yung bobo, makasama. Kasi, promise, mga kadir, wala yung magandang itutulot sa'yo. Pag alam mong bobo, tanggalin mo na agad. Huwag mo nang turuan. Kasi, mas marunong pa yan sa'yo kasi akala niya okay lang yung ginagawa niya. Ngayon nga, ito nga, balik tayo sa kwento ko doon. Namatay yung airpod ko at alam nyo ba, isinali ko yun sa libreng program ng gobyerno sa Parañaque. O diba, kung may limpak-limpak akong pera tulad ng sinasabi nila, sana pinaglamayan man lang sa chapel yung tatay ko o naisali ko sana sa St. Peter. Pero wala. May kotse nga, hindi ako nakadown ng kotse. O sana motor nakakuha man lang, di ba? Kaya pag naalala ko, okay lang ba sila? Sa tamang pag-iisip ba sila dun sa ginawa nila sa akin? Masakit kasi alam niyo yun, kadir, wala tayong karapatan mang-apak ng tao, manakit ng tao, mambintang kung walang basehan. Ang pinagdasihan lang nila is masama ang ugali ko at maraming sinasabing pandalait sa kapwa. Ako kasi joke-joke ko lang yun, and yun pala may mga siniseryoso yung iba, tapos hatid-hatid. My God, ayoko na guys, ayoko na makasama, ayoko na magkaroon ng ganong tao na pumaligid sa akin na ganun. Kaya ngayon, binabalikan ko, medyo natatawa, pero minsan medyo may lungkot. Kasi yun nga, yung tatay ko, sana to, yung parang sana half true, para at least nakabili ako ng gamot ni tatay. Pero, higit sa lahat, super thankful pa rin ako. Kasi, hindi man ako mayaman, simpleng worker pa rin ako. Mahigpit pa din sa buhay, yun. Nagigipit, pero kahit pa paano, God will provide always. Pero alam ko naman, umpisa pa lang, pinanganak pa lang ako ng nanay ko. May puso ako, may ngiti ako, at may bait ako na kailanman hindi maaalis sa akin na kung sino man. Diba? At yun ang aral na gusto kong ibahagi sa inyo, mga kadira. Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kasinungalingan at pagbibintang, ang tunay na kayamanan ng tao hindi pera, hindi gamit, hindi posisyon, kundi malinis na konsensya at matibay na puso. Promise, mga kadira, lalakas ka kay Lord. Kaya alam mo ba yun? Huwag na kayong magnakaw.
sana na ano lang ako sa mga mayayamang tao na na nai-issue ngayon sa Senate na hindi nyo alam na mas importante na malinis tayo, mamamatay tayo malinis. Kaya sana maayos na yung problema natin sa Pilipinas. Na problema yun, no? Totoo lang, nai-stress na ako. Nai-stress na ako manood ng balita. So, kapag wala kang kasalanan, huwag kang matakot. Kapag bumagsak ka, pumangon ka pa rin. Dahil sa huli, hindi ang salita ng iba ang huhusga sa'yo, kundi ang katotohanan at kung paano ka na patuloy sa pagiging mabuti ng tao. Okay? So, kung may mga taong umaapak sa'yo ngayon, maniwala ka, balang araw, sila mismo ang tatamaan ng sarili nilang bato. At ikaw, sugatan kahit pagod, mananatili kang may dignidad, may tapang, at may puso. So again, that's all for now mga kadira. So sa susunod ulit, gusto ko lang i-share yung mga thoughts ko. Kaya mga kadira, huwag kayong wala ng pag-asa. Kahit gaano kabigat ang mundo, kahit gaano kalupit ang tao, piliin pa rin natin maging totoo, maging mabait at maging matatag. Kasi sa huli, yun ang hindi nila kayang nakawin sa atin. Yung tayo, yung personality natin. Kaya alam mo yun, kahit batuhin ka or sirain ka ng ibang tao, basta alam mo yung totoo sa sarili mo. So, alam mo hindi ka masamang tao. Diba? Iba kasi yung mataray dun sa masamang tao. Iba yung maldita, mataray dun sa sinasabi nilang ikaw. Okay? Alam mo sa sarili mo na hindi ka ganon. Kaya mga kadi, next time ulit. So, share thoughts lang ako sa mga nangyayari sa atin. Then, share ko lang yung mga previous experience ko. Hindi okay din ang lahat. Bye-bye. Next vlog ulit.